Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Taurus sa May 8, 2024 at 11:21 a.m. Philippine Time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng New Moon sa inyong lugar. Ayan. So mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign kasi mas accurate yon. Although pwede pa rin naman kayo mag-resonate dito kahit na sun sign or moon sign. So kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description at sa pin comment. Ilalagay nyo lang dyan yung information ninyo ng date of birth ninyo. Dapat alam nyo rin kung saan kayo pinanganak at anong oras kayo pinanganak, no, para accurate yung rising sign ninyo. And then, ika-calculate na ang inyong rising sign. Pag nalaman nyo na, panoorin nyo rin yun. Kasi baka mas doon kayo maka-resonate. Okay, so Virgo, for you, for Virgo rising, ang new moon ay mangyayari sa inyong 9th house. 9th house is about foreign travel, adventure, higher education. So maaring meron kayong new beginnings, opportunities sa pagta-travel abroad or bagong trabaho abroad. Or pwedeng travel for leisure, no? Gusto nyo lang magbakasyon somewhere else. Some of you naman, pwedeng meron kayong mga pag-aaralan na related sa inyong mga interes. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa inyong belief system, sa religion. Meron kayong nagugustuhang i-explore pa na kaalaman. Lalo na kung ito ay spiritual. So, ang Taurus kasi, ang energy niyan is a fixed earth sign. So, very stable yung energy nito, grounded, and very practical, no? So, mas magiging productive rin kayo during this time. Pwedeng yung iba sa inyo, productivity niyo is through travel, na marami kang mga lugar na mapupuntahan. You will also learn a lot. Yung mga free time ninyo, ilalaan nyo sa pag-aaral, pag-explore ng mga iba pang bagay. So, itong si Taurus, nandito rin si Venus. Venus is the planet of beauty, money, luxury. So, some of you, maari ring meron kayong aayusin sa inyong sarili, no? Pwedeng lalo kayong magpapa-enhance ng inyong physical appearance, no? Na kung saan you will feel fulfilled sa buhay. Ayan. So yung iba naman, maaring you will attract mga mga admirers. Lalo na mga foreigners. Meron kang ma-attract na foreigner, lalo na if you are into, yun yung talagang hilig mo rin, yun yung type mo, foreigner. Pwede rin magiging active ka sa mga dating apps. Doon mo makikilala ang iyong person kung naghahanap ka ng romantic partner. You know why? Kasi nga, meron siyang sextile sa Saturn. Okay? Itong Sun and the Moon. Jupiter is also in your 9th house, which is about optimism, pagiging positibo ang pananaw. Jupiter is the planet of good luck, positivity, travel, teaching, exploration, expansion, and Uranus is also here, nakakonjunct yan. So, some of you, meron kayong mga unexpected travels during this time, no? Yung tipong hindi mo plinano, pero nangyari, no? Pwedeng yung iyong romantic person, in-invite ka na magpunta sa Boracay or mag-travel abroad. So, unexpected opportunities for you. Because of the 7th house, which is about marriage, romantic connections, partnerships. So, iba naman sa inyo, pwedeng magkaroon kayo ng opportunity na makipag-partner sa iba for business, no? Pwede itong business sa ibang bansa, or alam mo yung tipong
supplier relationship na halimbawa yung supplier mo galing China or galing ibang bansa, tapos dinadala dito sa Pilipinas, binebenta mo rito. Ganong klaseng opportunity for some of you. Na syempre kung ganon, no, pwede mo pang lalong palawakin ang iyong scope, ang iyong market. So, a lot of opportunities for you, especially in business partnership and romantic connection. Dahil yung iba rito, possible na merong person from the past, no, na babalik. So, syempre, dapat maging maingat sa mga taong bumabalik from the past, lalo na kung meron kayong hindi magandang history together. Kung hindi maganda yung history nyo together, much as mas maganda na wag mo nang hayaang bumalik sa buhay mo. But of course, nasa sayo pa rin naman yan kung pababalikin mo. But I see kasi itong new moon is about new beginnings. So, maaring new person is coming into your life, magpapakilig sa'yo. Pwedeng makikilala mo to sa pagta-travel mo or pag-adventure mo. Halimbawa, kasamahan mo na umaakyat ng bundok or nagtutour, ganyan. So, may mga opportunities for you, for love. Let's see. Yung iba naman pwedeng kung kayo ay mag-a-apply ng visa, no? Maaaring makakakuha kayo ng visa na matagal nyo nang hinihintay. You have the Strength card, the Star card, the Moon. Uy, puro mga major arcanas to, So, pwedeng ang inyong ka-deal or someone who is close to you is a Leo, Aquarius, Cancer, or Pisces. Uy, the Tower. Oh my God. Puro mga major arcanas to. The Tower is energy ng Scorpio or Aries. Kasi Mars energy yan. And Ace of Pentacles. Wow. Okay. Unexpected talaga with the Tower. Maari ring meron ditong revelation of someone na oh my God, pwedeng meron ditong magre-reveal ng feelings niya towards you. It's like an offer. Okay? And I think this is a practical type of relationship. Kasi pwede rin siyang maging business partnership in the future kung open ka dyan. You have the Star, which is about your healing. Maaring, kung ikaw yung nagkaroon ng health issues before, so it's time for you to gain more strength, no? You are healing from that. You are gaining strength. You also have, maaring mas magiging, ka ngayon, no? Yung focus sa iyong mga pangarap. Because the Star is about your hopes and dreams. Strength is the courage, yung lakas ng loob para i-pursue yung iyong mga gustong maabot sa buhay. So, maari ring there's a revelation that I'm seeing here. Ang Tower kasi is like parang unexpected, something na gigimbal sa buhay mo, no? But I think in a positive way kasi ang transit natin ngayon is about love, beauty, money. So, pwedeng meron ding biglaan na magbibigay sa'yo ng pera or may matatanggap ka na pera na hindi mo inaasahan. Pwedeng ito ay galing sa ibang bansa. May magpapadala sa'yo ng pera. Let's see, what else? Virgo. A win-win outcome is forecast. O, yung ganda nito. Kasi kahit saan siya makarating, anong mangyari, panalo pa rin. Win-win siya. Walang matatalo, lahat panalo. New Moon in Cancer, relax lang daw. It's time for relaxation sa inyo, Virgo. So, pwedeng kayo ay, yun nga, part of your travel opportunities, going to the beach, magre-relax, or sa place na kung saan mag-e-enjoy ka.
Let your fears dissolve. Ayan. So, wag daw masyado mag-overthink sa maraming bagay na hindi naman na makakatulong sa'yo kung yung overthink mo. Kasi, minsan may mga gusto tayong gawin, hindi natin ginagawa kasi natatakot tayo mag-fail. But you know what? Regardless kung anong maging outcome niyan, kasi kung mag-fail man yan, meron kang lesson na nakuha doon. May natutunan ka. And, of course, pag nag-succeed, yun, gain mo yun, 'di ba? So, good for you. So, let your fears dissolve. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.